Recreational? 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 Recreational activities. Ito yung mga gawain o hobbies na nakakapag-relax at nagbibigay saya sa isang tao. For me, as a curious person, marami ako niyan. I enjoy exercising, crafting, singing, editing, cooking, writing, and cleaning, at marami pang iba. And in this video, we're about to do some of my favorite recreational activities. At bago tayo dumako riyan, ako nga pala si Deron. My full name is Deron James Anterola Macawili, 17 years old, born and raised in Pila, Laguna. Currently studying in St. Therese College of Arts and Science Incorporated and Strand as a Theresian's finest. Samahan niyo ako, experiencing a day full of recreational activities na nakatulong sa akin mag-function araw-araw. I am Deron, and this is my recreational activity. From the first part of the recreational activity, ito na yung time ng araw na to para mag-exercise. Inumpisahan ko to 15 minutes bago magpatuloy sa araw na to. Pero bago yan, warm up muna. I started this day with my basic routine, from cleaning and hygiene, gayon na rin sa pag-prepare ng breakfast. And of course, yung kape. After ko dyan kumain, I prepared everything I need at dumiretso na rin para umalis papuntang gym. Aye. What? Look. What they talking about? They ain't talking about nothing. What they talking about? They ain't talking about nothing. What they talking about? They ain't talking about nothing. What they talking about? They ain't talking about nothing. Huh? They ain't talking about So ngayon, pupunta na akong gym. Aye. What they talking about? And while lifting siguro, magsasagot ako ng mga tanong and hopefully masagot ko and makapagbigay ako ng mga tips tungkol sa recreational activity ko. It was 7 AM dumating ako sa gym. At pagdating nga, napansin ko rin yung mga iba nagtitraining. By the way, this gym also offers table tennis training na perfect sa mga hobbies or training nyo. Maui's Fitness Gym also offers billiards, coffee, ganoon na rin sa mga affordable food at unlimited na water. It is located in Burgazon Street, Pila, Laguna, malapit lang sa Pila Plaza at MNW. Ang workout program ko nga pala today ay chest and back. At pagkarating ko ay agad ako nag-warm up para simulan ang pagbubuhat. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiations breaking down. See those leaders at the frown. So, first, magsaset muna ako, tas then answer na tayo ng question. Okay. First question. Ilang taon ka na ulit? I am 17 years old po. Favorite movie? I guess yung The Greatest Showman. Sila Hugh Jackman and yung La La Land. Hindi ko alam, siguro gusto ko talaga mga musical. Third, hello po, I have a question po. Mahirap po bang ma-achieve yung ganyang katawan po? So, dapat gawin para ma-achieve yung kanya katawan. Any tips po? I guess consistency lang. Kasi parang walang perfect na workout. And hindi lahat ng makikita mo sa internet is tangkot sa'yo. So, ayun, kasama yung proper na diet. Consistency. Another question. May karelasyon ka ba ngayon? Sa ngayon, wala pa. Medyo similar to dito sa isa. May kausap dito. Naman, minsan, mga kaibigan o mga klase ko. Minsan, sarili ko din ang usap. For love life, learn to wait and don't always rush love. So, yan. Ito rin yung minsan iniisip ko. Yung pinatatakot talaga sa isip ko kasi masyado isip. What is your goal in life? Siguro yung goal ko sa life is yung mabuhay ng pinagsisisihan. Walang regrets. And yung may peace of mind. Kahit ano naman gawin.
Pero talaga mga struggles na darating sa buhay mo. So, dapat sure ka na kapag hinarap na buo yung loob mo na wala ka pinagsisihan sa past mo and there is a strive for the future. Next, bakit usually 3 to 4 sets need every workout? Pag kasi nag-workout ka or tinatry mo yung muscles mo, kailangan pinupush mo yung sarili mo till failure. So, kasi usually kapag 1 to 2 sets lang, hindi mo na-achieve yung parang goal mo na mangawit yung muscles mo. Yun yung tumutulong sa'yo para mag-grow yung muscles mo. Babagsak ba talaga ako pag hindi ako nag-review? For sure, babagsak ka talaga dyan. Ano expect mo, makapasa ka. Ano, minsan, meron talaga mga tao na kahit hindi sila mag-review. Yung nasa utak nila, stock knowledge nila. Kahit sila mag-review, papasa talaga. So kung ikaw, kung malakas loob mo, try mo, mahal mo, gano'n ka din. Need ba talaga natin ang cardio? Exercise practice. So, pagdating sa cardio, hindi mo masasabi kung kailangan or hindi kailangan siya. Kasi nakadepende ito sa tao na gagawa. For some people, hindi na kailangan kasi minsan nandun na sila sa goal nila na weight is na-achieve na nila. So, ginagawa na lang nila is to maintain, siguro for hobby. Pero in some cases naman, gusto mo mag-lose weight or para makatulong na rin sa cardiovascular health mo yung sa heart. And overall health, malaking tulong talaga yung cardio. Sir, I have a problem po. Can you give me some tips po? I know na dapat alam ko na yun kasi masok ako sa relationship with, pero naguguluhan po ako na kung paano ayusin. Please help me po. Okay. So kung nasa relationship ka, kung gusto mo ayusin, may struggles, always remind yourself na normal yan. Kasi kapag pumasok ka sa relationship, walang perfect na connection, daraan talaga kayo sa mga struggles. So, kung paano ayusin, siguro masabi ko lang na huwag mo ayusin yung isa. Ayos mo yung dalawa, pareho kayo sa relationship mo. So, huwag kang mag-desisyon na yung parang perfect na plan para sa inyong dalawa kasi minsan since kailangan nyo ng communication para magkaintindihan kayo kung paano yung intindihan yung isa't isa para hindi ka naguguluhan. Kasi kapag pumasok ka sa relationship, kailangan mo din ng commitment. Lifetime commitment natin kasi yun. Date to marry ako eh. Basta, yun. Dapat iniisip nyo na kahit anong pagdaanan nyo, at the end of the day, kayo rin yung magkasama. So, dapat tayo sa nagkakakulo. So, yun. I just did my first and second sets of second round, which is from flat bench machine. Sagot na tayo ng questions. Do you believe that every person we meet is meant to teach us something? I think yes, kasi recently, this mindset na everything happens for a reason. So, lahat ng nangyari sa mabuti man o masama, meron yan reason kaya yung nangyari sa'yo. So, tiwala lang talaga sa Lord. Lahat na nangyari sa'yo ngayon, maybe ngayon hindi ka kaya-kaya, pero in the near future, sure ako na meron better na mangyayari as long as maging consistent ka, especially sa mga goals mo and sa mga values mo sa buhay. Why daw din nyo naman akong tuloy? Next, why do you think life is worth living? I think siguro kasi yung essence or yung purpose ng life is to love and experience. Gamitin mo yun din para mas maging peaceful at maging masaya ka. Kasi buhay ka lang, kung magagawa mo ba? So, ayun. Kasi in life, siguro, I think na lahat tayo may purpose. Purpose, ibig sabihin yung mga na-experience natin. Yun yung mga bagay na may isip mo na worth living. So, once na nakain mo yung purpose na yun,
yung mga bagay na experience mo is worth it talaga. Commitment na kung saan nagpapasaya sa'yo, mga hobbies mo, yung mga bagay na mahal mo, mga tao at yung mga bagay na minamahal mo. Siguro yun yung mga bagay na nakakapag-isip sa atin na worth it na yung experience ng life na binigay sa atin. Paano ma-achieve yan? Tulad ng shoulder tuck mo. Anong mga workouts na need ko to achieve that? Pero consistency lang, and siguro yun. Consistency lang, and yung diet mo especially. Yun yung talaga yung pinaka-secret. Yung diet and yung protein intake mo, kailangan laging vitamin, especially if gusto mo mag-grow ng muscles. And kailangan i-push mo yung sarili mo to failure. Kapag sa tingin mo na yung workout mo, hindi siya umuusad or nagkaano na progress. Siguro it's a sign na kailangan mo mag-increase ng intensity kasi nga yun yung goal mo para ma-achieve. And yun, huwag ka tatama rin kung sana naramdaman mo tayo natamay ka na ngayong sign na nag-grow ka. Hindi sanay kasi yung katawan natin sa growth. So once na malaman or ma-signal na may pagbabago sa katawan natin, nahihit tayo ng katamaran. So kailangan i-ignore yun. Can you give some tips about sa pag-gym? Katulad ng sinabi ko kanina, consistency and diet lang. And siguro kapag nag-gym ka, huwag mo to isipin as a task or obligation. Ano yung parang sure, inisip mo siya. Okay lang ako tapos na isipin mo siya as a lifestyle. Kasi kapag nag-gym ka, ito yung lifetime commitment din siya para sa sarili mo. Parang nag-invest ka para sa ikabubuti ng katawan mo. So kapag kung ikaw sa sarili mo, alam mo na gusto mo mag-commit sa pag-gym, isipin mo to as not just a goal. Yung kapag hit mo yung gusto mo katawan is titigil ka na ano. Ito yung bagay na habang buhay mong gagawin. And it's pag-gym is mag-gym. Next, this is not a question but a message. I hope that your heart is at peace. Let this be a reminder that I am always here. I can be your ate. Next na lang message na to, I want to thank you kasi you've been sa maliit na bagay na express mo. Yung pagiging genuine, sa pagiging supportive mo sa mga bagay. Salamat din sa pagiging understanding sa mga bagay na alam mo yan. May namiss ka ba right now? Marami ako namiss, especially sa mga friends, sa mga circle ko na friendship na nabago na rin ang panahon. Question: how do you keep yourself disciplined? So siguro kapag pagdating sa discipline, inisip ko sa sarili ko na ito yung pambawi ko para sa sarili ko, para sa overall health ko. Ito yung parang responsibility ko na rin sa sarili ko. So kung hindi ko gagawin yung mga bagay na nakaka-help sa akin mag-improve sa katawan, sa academics, parang nag-level ko na rin yung sarili ko na possible na mag-cause ng bad future. So, katulad yung sabi ko kanina, yung ginagawa ko is hindi ko siya iniisip na as a gawain na parang pag-burden ko siya, kundi iniisip ko siya bilang recreational activity, bilang isang hobby. Yun. See it through, 'cause you got a friend in
folks might be a little bit smarter than I am. Big and strong. So, this is my last program sa back. And bago siya simulan, papasahin ko ng viewers of the questions. How do you manage your time effectively? So, siguro pagdating sa time management, nagsiset ako ng goals bawat oras na nilalang ko sa isang bagay. For example, kapag school siguro, focus lang muna doon and hindi iniisip yung ibang kapilang dito. Ganun lang din para na hindi ko masyado iniisip sa sarili ko sa ibang responsibilities kasi nandiyan lang naman yan. Hindi naman yan masasolve kung magpapadala ka sa stress. At sa pagsaschedule siguro ng time, inuuna ko siguro minsan yung mga importanteng bagay bago yung mga extracurricular or yung mga bagay na wala naman deadline, ganun, para mas nakakapag-focus ako sa araw na yun. So, next question. How do you keep up with all the things going on in your life? Hindi ko lahat sila inilagay. Hindi ako nagpapakas-stress sa kanila lahat. For example, yung bagay is out of your control na. Kaya mo na. Ganun, stress na. Huwag mo na siya masyado isipin or huwag mo na siya i-control kung it's out of your hands na. Tulad na sabi ko kanina, kapag marami kang ginagawa, yung dapat nagsiset ka ng goals or ng time kung kailan, paano mo siya matatapos. So, kailangan mo mag-planning. Ipaplano mo na yung mga kailangan mong gawin, kailangan mo na mag-isip para hindi ka na mamalit. So, it's time consuming yun. And lastly, sino crush mo? Some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too. Maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy, and as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in